Good morning po mga kabayan, welcome sa ating panibagong update rito po sa South Luzon Expressway Toll Road 4. Sa portion po ito ng Barangay Saimsim, Calamba City, Laguna, no? Dito po sa SLEX Toll Road 4, no? Santo Tomas Interchange Package A. So ngayon mga kabayan, ipakita ko po sa inyo yung pinakagitna nitong SLEX Toll Road 3. Ayan po, SLEX TR3, yung may mga sasakyan na dumadaan mga kabayan. So ngayon, ayan na po yung latest update sa araw Friday, no? July 26, 2024. Ayan po mga kabayan, yung mismong kalagitnaan nitong SLEX TR3 ay binutas na po. At yung dinagdag nila na toll lane mga kabayan, yan po yung diversion road para hindi magkakaroon ng build up ng mga sasakyan dyan sa kahabaan nitong SLEX TR3. Ayan na po yung mismong kalagitnaan na kung saan dyan po itatayo yung poste nitong SLEX Toll Road 4. Masisilayan po natin mga kabayan na talagang pinaspasan na po nila rito. Dahil ito po yung pangalawang tinik sa lalamunan nitong SLEX TR4. At pangalawa, yun po yung doon yung road doon sa mismong barangay San Bartolome, San Antonio, no? Sa may Santo Tomas pa rin, na kung saan yung right of way roon mga kabayan ay hindi pa rin magalaw-galaw. Yung lupa doon na halos 1 kilometro ang haba, no? Dahil may mga subdivision din po matamaan. So once na ito'y matapos na, ay yun na lang pong isa, no? Ang pinaka sagabal, kumbaga mga kabayan. So ngayon, ito na po yung Santo Tomas Interchange. Tatawid rito sa mismong kahabaan ng SLEX TR3. Ayan na po yung mismong kabilaan mga kabayan. Kasi kung hindi yan lalagyan ng tulay dyan, poste sa pinakagitna, delikado. Delikado kung bibigay, lalo na pag magka-stack up yung mga sasakyan dyan sa taas ng tulay, no? Ayan po, ngayon nagbuhos na sila. Ayan po yung mismong cap, kumbaga, na kung saan dyan po idadaan, ipapasok yung concrete cement dyan sa mismong ginagawa nilang poste sa gitna ng SLEX TR3. Now, samahan nyo po si Porka Studio mga kabayan. Paki-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Paki-hit na rin yung notification bell upang lagi po kayong updated mga kabayan. Paki-usap lang po mga kabayan, wag po tayong mag-skip sa ads. Napakalaking tulong na po yan ni Porka Studio sa ating pag-vlog, no? Sa ating pagbiyahe kahit saan. Maraming salamat po. Enjoy po sa ating video mga kabayan dito po sa portion ng Santo Tomas Interchange Package A, Santo Tomas City, Batangas. Ayan yung circle sa gawing kaliwa natin. Ayan po. Formado na rin po yan mga kabayan. So dito po sa unahan, bandang kaliwa, sa tabi ng building dyan ay maglalagay yata sila ng drainage, no? Malalim na drainage dyan. Kasi walang tagasan, no? Walang tagusan ng tubig dyan sa area. Ayan po, malalim na rin po yung mismong hukay nila dyan, no? Maglalagay sila ng drainage pa labas doon para may daluyan ng tubig. Kasi kung hindi, sigurado magbabaha rito sa area na to mga kabayan. Dahil dito pa naman yung interchange dito sa Santo Tomas. Pero itong area ito mga kabayan, sako po ito sa barangay sa Saimsim, no? Calamba, Laguna po ito. Pero nakalagay doon sa alignment ng SLEX ay Santo Tomas City, Batangas. Pero yan na lang po ang ating sundin para hindi tayo magkalituhan mga kabayan, no? Ayan po yung kabilang side, pinaspasan na rin po yung patag dyan, pormado na. At yung mismong alignment nitong SLEX ay ayan po, tinubuan na po ng mga damo-damo, no?
Ang kulang na lang nito, pag malagyan na po yan ng girder, maidugtong na po yan doon sa bandang kaliwa, ay asahan natin dito sa area ay lalatagan na rin ng concrete cement dahil po ay matagal na rin po dito na nakaready na lalatagan ng concrete cement mga kabayan. So ito na lang po inaantay, ayan, yung paglagay ng poste sa kalagitnaan nitong SLEX TR3. Ayan po mga kabayan, gawing kanan, ayan na po yung papunta na po yan doon sa Lucena, no? Ayan, nakalain na po yan mga kabayan. Tinubuan na po ng mga damo yung gilid, no? Yung alignment ng SLEX TR4. At dyan sa unahan, dyan po nila in-assembly yung mga, ayan po, gumagawa na rin po sila mga kabayan, no? Habang sila ay naghuhukay, nagbubuhos sa poste, gumagawa na rin po sila dyan ng mga girder. Yung mga girder na yan, yan na po yung ipatong doon sa once na matapos na po yung poste at malagyan na po ng portal beam, lalatagan na po yan ng mismong girder. Asahan natin na paglagay ng girder niyan gabi dito sa SLEX TR4. At sigurado yung isang lane dyan, yung isang kabilaan dyan, no? Sigurado isasara yan. Kung dito sa gawing northbound, isasara yan. Kung dyan sila sa area maglagay ng girder. Ayan po, yung umuusok na yan, yan po yung alignment. Lagyan natin ng circle. Yan po mga bayan, yung nilagyan natin ng circle. Yan na po yung bundok na yan na pingas na. Yan na po yung alignment. No? May gumagawa na rin po doon mga kabayan. So ito, gawing kanan, ayan po yung area na ito ay papuntang Santo Tomas Interchange dyan sa SLEX TR3 at diretso na rin po papuntang Batangas City ito sa Star Tollway, no? Na kung saan ang may-ari ng Star Tollway ang SMC pa rin, no? Na kung saan ngayon yung doon sa dulo na sobrang tagtag at ang ingay ng gulong, ngayon po ay inaayos na po nila, no? Kumbaga, hindi na kasi pantay yung semento doon mga kabayan sa SLEX sa may Star Tollway. Kaya ang dami nagrereklamo na sobrang lubak-lubak at hindi pantay yung semento roon. Kaya ngayon, pinaayos ng SMC at sana ay matapos na nang sa ganun ay mas maganda na yung biyahe papunta roon sa mismong Batangas City, no? And ito po yung bandang kanan mga bayan, yung Santo Tomas City, Batangas na talaga namang puno ng mga pabrika, no? Napakayaman ng City of Santo Tomas. Ayan po sa baba natin, mga imported na mga sasakyan mga bayan, mga BMWs, mga sasakyan ng mga pangmayaman, pang VIP, no? Then po, kitang-kita na po natin rito yung mismong forma ng trumpet design nitong Santo Tomas Interchange.
once na matapos na yung malagyan na ng girder, maidugtong na po yan, asahan natin na lalatagan na yan ang concrete cement mga bayan. Base po sabi po ni Sir Ramon Ang, sa 2025 raw, pwede nang madaanan itong Santo Tomas to Tiaong. Maraming salamat and God bless po sa lahat.